Ang silid-aralan ay nasa kaguluhan pagkatapos. Ipakilala ng guro ang sarili. Ang mga lalaki na estudyante ay kalugod-lugod. Hindi lamang sila ay maswerteng sapat upang maging sa parehong klase. Bilang Sirs Newman, ngunit mayroon din silang napakarilag guro. Miss Catherine, ikaw ay medyo maganda. Mayroon ka bang kasintahan? Isang tinig na tinanong mula sa likod na hilera. Maraming mga lalaki na mag-aaral ang nagdagdag ng kanilang mga pangungusap sa kanilang mga pagtatangka na lumandi sa Catherine, lalo na ang mga mayayamang bata na ginamit sa pagpili ng mga batang babae. Kung saan sila nagpunta, ang taong nagsalita mula sa likod na hilera ay si Ryan Nicholas. Ang kanyang pamilya ay nagbukas ng kadena ng mga supermarket sa Donghai City. Si Catherine, na nasa plataporma, ay nagtaas ng kanyang kamay at itinuro sa Ryan. Tumayo ka. Tumayo si Ryan sa isang green. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Si Catherine ay lumakad sa kanya ng isang stick sa kanyang kamay. Siya ay tumigil sa harap niya at humingi ng walang kapintasan, nakarating ka na sa paaralan. Bago may sinuman ang nagsabi sa iyo na igalang ang iyong mga guro. Sa pagtingin sa kanya, gumising si Ryan sa panik. Koji, matunog na halik. Bago niya matatapos ang kanyang pangungusap, si Catherine ay sumiklab sa kanya sa ulo. Ang isang malakas na smack ay narinig at lahat ay nagulat. Ito ay tila isang malakas na smack at ang mga ilaw sa silid ay kumukulong ng kaunti dahil sa panginginig ng simbolo. Huwag kang maglakas loob na pool muli. Ang mukha na iyon. Naiintindihan mo ba? Nagbabala si Catherine. Nagsalita siya sa puwersa na ipinakita mula sa kanyang larangan ng enerhiya at isang malakas na alon ng panginginig ng boses. Sumabog pagkatapos niyang magsalita. Ha? Siya ay isang level 1 Master General. Ang lahat ay naisip. Ang bawat tao'y nadama ang kanyang ranggo. Agad at ang klase ay naging tahimik. Ang bawat tao'y nagtataglay ng kanilang hininga dahil sa takot. Lalo na Ryan. Tumayo siya doon transfixed. Isa siya sa mayayamang mga bata at ginamit siya upang laging nakakakuha ng batang babae, ngunit ito ay isang una. Ang napakarilag na babae na ito ay isang antas ng isang pangkalahatang. Sa kanyang kakayahan, madali niyang patayin si Ryan. Kasama ang isang daliri lamang. Samantala, lihim na iwaksi ni Daryl ang takot. Maaari niyang sabihin na ang punong guro ng paaralang ito ay dapat na pinakamatibay sa pinakamatibay. Dam ito, paano? Siya dapat magnakaw ng bagay? Siya ay papatayin. Kaagad, naisip niya. Sa pag-iisip na iyon, tila nag-alis si Daryl. Ikaw, lumabas at tumayo sa tabi ng pinto. Nautos ni Catherine. Si Ryan ay hindi maglakas loob. Nagumawa ng tunog habang hinipo niya ang kanyang namamaga na ulo sa sakit at lumakad upang tumayo sa tabi ng pintuan. Sa panahong iyon, ang lahat sa klase ay tumingin intimidated. Sino ang mangahas na magsalita sa isang mahigpit na guro? Lumakad siya pabalik sa plataporma at glanced sa buong klase. May isa pang bagay. Ang mga aaral na nakikipaglaban sa lobby mas maaga. Tumayo. Ang silid-aralan ay nagpunta sa isang patay na katahimikan. Ang ilan ay lumiwanag sa Dax. Nang lihim, nakita ng lahat kung ano ang nangyari sa pagitan ng Dax at Kent ng mas maaga. Gayunpaman, nanatili ang kalsada si Dax. Sino ang nais na aminin ito pagkatapos ng nangyari sa klase? Kaya hindi mo ipinapakita ang iyong sarili, ikaw. Ba? Itinuro ni Catherine sa Daryl at Dax. Ang dalawa sa iyo.
Sa palagay mo ba ay makakakuha ka nang layo dito? Tumayo. Dam ito, sinumpa si Disa. Ilalim ng kanyang hininga, bagaman ang kanyang mukha ay tila walang kapantay habang siya ay tumayo. Si Daryl ay tumayo sa tabi niya. Ikaw ay Dax Sanders, tama ba? Ang iyong pamilya ay may isang reputasyon sa Donghai City. Ang iyong lolo ay si Saul Sanders. Maraming taon na ang nakalilipas. Itinayo niya ang kanyang pamilya mula sa wala sa kanyang pares ng mga kamay at naging matagumpay. Sa ngayon, ang mga Sanders na pamilya ay maaaring gawin bilang please sa Donghai City at walang darin na hamunin mo, tama ba ako? Sinabi ni Catherine. Paano niya nalaman ang labis na pag-iisip? Sa sandaling iyon, ang bawat tao'y kumuha ng malamig na hininga ang kanilang mga mukha sa pagkabigla. Kahit na ang Dax ay tumingin sa Catherine na walang sorpresa. Paano niya nalalaman ang tungkol sa akin? Naisip ni Dax. Patuloy ni Catherine, hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, nagawa ko na ang aking pananaliksik sa bawat isa sa iyo bago magsimula ang paaralan at alam ko kung ano talaga ang lahat. Ang bawat pinuno ng klase ay may malinaw na ulat ng background ng bawat mag-aaral. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, gaano man malaki o makapangyarihang ang iyong mga pamilya, ito ay isang paaralan at dapat lahat kumilos. Habang nagsasalita si Catherine, tumigil ang kanyang tingin sa Daryl. Sa iyo, Daryl. Darby. Ang live-in na manugang ng Lindon pamilya. Nag-asawa ka sa pamilyang Lindon sa loob ng 3 taon, ngunit wala kang nagawa. Ang iyong mga magulang ay naninirahan sa rural area, tama? Ha. Ang klase ay biglang napuno ng pagtawa. Ano ang lahat ng tumatawa sa iyo? Shut up! Si Catherine ay gumuho sa klase. Ang isang malakas na panginginig ng boses na napapanahon mula sa kanyang enerhiya na patlang. Muli, bigla ang lahat sa klase ay tumigil sa pagtawa. Kahit na pa rin nila glanced sa Daryl na may isang mocking hitsura. Catherine glared sa Daryl. Tingnan mo, bakit ka lumalaban? Hindi ka Dax, wala kang isang malakas na pamilya. Ano ang palagay mo na maaari mong labanan? Sumpain ito. Ano ang ginawa ko? Ang bobo ay kumanta sa akin at pinalitan ko siya bilang kapalit. Iniisip ni Daryl sa kanyang sarili ngunit hindi ito sinasabi ng malakas. Katano kinataan, wala akong pakialam. Kung sino ka? Sa klase na ito, ang bawat isa sa inyo ay linangin at hindi maging sanhi ng anumang problema. Ang dalawa sa inyo ay nakipaglaban sa pasukan sa unang araw ng paaralan. Iyan ay walang galang. Bumaba sa larangan at magpatakbo ng 100 laps. Ha? 100 laps? Iniisip ni Dax. Ang mukha ni Dax ay nagdidilim. 100 laps. Hindi ako magpapatakbo ng 1 lap. Sa sinabi, Dax nakaupo sa isang galit na hitsura. Dam ito. Siya ba ay baliw? Walang sinuman ang nagtanong sa akin na magpatakbo ng 100 laps. Pag-iisip ni Dax. Mula sa asul, nakuha ni Dax ng 2 beses sa mukha bago ang natanto. Sampal! Sampal! Si Catherine ay lumakad patungo sa Dax at sinampal. Siya! Napakalakas at malutong na ang lahat sa klase. Ay maaaring marinig kung gaano kalakas ang mga slaps. Sa isang instant, ang mukha ni Dax ay namamaga. Siyempre, na may masamang init na. Katulad niya, tumayo siya kaagad at isang palakol ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi niya pinapansin kung sino ang Catherine na babae na ito. Hindi mahalaga kung ito ay isang lalaki o babae. Hindi pinapayagan ni Dax ang sinuman na sampal na
Katulad nito. Gayunpaman, bago mailipat ni Dax ang kanyang palakol, si Anthorine ay muling naslap. Sampal! Sampal! Ang iba pang bahagi ng mukha ng Dax ay namamaga tulad ng isang baboy din siya ay tumitingin sa Catherine na may gayong galit na. Mukhang gusto niya sa kanya sa anumang oras. Damn! Isipin ni Daryl. Nakita niya ito sa mga mata ni Dax kaya mabilis siyang nagtatagpo sa ilan. Upang pigilan siya. Tama, huwag kang magalit. Tumayo lang, bago niya matatapos, itinaas ni Catherine ang kanyang kamay at sinampahan si Daryl sa kanyang mga pisngi. Sampal! Sampal! Agad, madama ni Daryl ang kanyang mga pisngi. Upang masunog. Dam ito, ano iyon? Bakit niya siya sinaktan? Mapahamak ito. Ako ay isang inosenteng tao. Itinuad ni Daryl na lilito. Kapwa sa iyo ay karapat-dapat na parusahan para sa iyong mga pagkakamali. Ito ay isang panuntunan. Sa paaral lang. Ito, kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Alinman. Kang lumabas sa klase at hindi na bumalik o pumunta sa patlang at tumakbo, binigyan ng banal ni Catherine. Tinitigan ni Catherine sa Dax at ipinakita sa kanya ang 3 daliri, mayroon kang 3 segundo. 3 G. 2 ni. Pinasimulan ito, sinumpa ang Dax sa kanyang isip. Ang Dax ay na-trigger at ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Hindi mahalaga kung gaano siya gustong mag-alis sa kanya, alam niya na hindi niya labanan ang Catherine. Samantala, hinawakan ni Daryl ang kanyang braso. Hayaan ito, Dax. 3 paghahati 4. Magpunta kami. Kinailangan ng isang tanggapin na si Catherine ay isang mahigpit na guro. Ito ay ang kanilang unang araw ng paaralan at sila ay pinarusahan na tumakbo sa lan sa paligid ng larangan. Ano ang isang kapuspalad na araw, naisip ni Dax. Ang Dax ay walang paghinga. Sa kanyang mukha na naghahanap ng bato na parang laon sa paligid ng larangan na may Daryl. Cue her. Naaalala ko ang Catherine na babae na ito. Hindi ako kailanman naging mas insulted sa buong buhay ko. Ang Dax ay nagmadali habang tumakbo. Siya ay naslap 4 na beses at parusahan upang magpatakbo ng 100 laps. Ito ay insulto sa Dax. Sa kung ano ang mayroon kami. Ngayon, duda ko ito ay ang tamang oras upang kumuha ng paghihiganti. Kapag nasa ilalim ka ng isang tao, talagang kailangan mong umalis sa iyong kaakuhan. Inaliw ni Daryl ang Dax na may walang magawa na pagtingin sa kanyang mukha. Sa mga silid-aralan sa itaas ng mga ito, ang guro ng klase ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mag-aral ng sarili pagkatapos magpakilala sa kanilang sarili. Sa 1 taon, 14 na taon, si Kent Howe ay nakaupo sa pamamagitan ng bintana. Habang siya ay nababato, tumingin siya sa bintana at nakita kung ano ang nangyayari sa larangan. Haha! Ang bawat tao'y tumingin doon. Hindi ba ang Lev, inaanak na lalaki sa batas? Siya ay pinarusahan na tumakbo. Lap sa paligid ng field. Siya ay sumigaw ng excitedly. Ang bawat isa sa kanyang klase ay natipon sa bintana at tumawa sa Daryl. Ito ay talagang kanya. Hindi lamang sila, ngunit ang mga mag-aaral mula sa iba pang mga klase ay tumingin. Sapat lang din ang pagiging parusahan upang tumakbo lap sa unang araw ng paaralan ay tiyak na isang bagay na nagkakamali sa kahit na si Lily at Yvonne ay hindi maaaring labanan habang sumali sila at pinapanood ang Daryl Ron ngayon ay ang pagbubukas ng paaralan ng Hexad, pati na rin ang unang araw ng paaralan. Gayunpaman, ang ilang mga sikat ay nakuha na ang kanilang mga pangalan sa tuktok ng listahan.
Sa tuktok ng listahan ay malinaw na si Sir Newman. Siya ang tagapagmana ng pamilya ng Newman. Sa ganoong isang malakas na background at ang kanyang kaakit-akit na hitsura, siya ay nakakuha ng katanyagan agad. Walang walang kalalakihan sa paaralan na hindi nahulog. Para sa kanya, ang taong pangalawa sa listahan ng sikat ay si Gordon Claydon. Ang kanyang pamilya ay nasa industriya ng fashion kaya siya ay may isang mahusay na pakiramdam ng estilo. Bukod pa rito, siya ay talagang kaakit-akit kaya madali niyang nakuha ang mga puso ng mga kababaihan. Naturally, Sirs at Gordon ang naging pinakapopular na ginang ng bansa at ginoo sa paaralan. Ang susunod na tao sa listahan ay malinaw na Daryl. Nanalo si Daryl dahil sa kanyang daang laps ngunit dahil sa kanyang pamagat ng live-in na anan sa batas. Ang lahat ay nakarinig kung paano siya nakatira sa kanyang asawa sa loob ng 3 taon ngunit hindi ako hinawakan. Sino ang nag-iisip na si Daryl ay naging joke ng paaralan bago matapos ang araw? Simula ngayon ang unang araw ng paaralan walang schedule na klase at ang araw ay natapos sa hapon. Sa loob ng kalahating oras, ang karamihan sa mga estudyante ay umalis sa komplikadong. Gayunpaman, hindi hanggang ika-3 ng hapon noong natapos na ni Daryl at Dax ang kanilang daang laps. Damn ito. Pagod na ako. Nagreklamo ang utay. Habang lumalakad sila sa paaralan. Ang Dax ay sakop sa pawis, ang kanyang mga damit ay lubusang basa. Kinuha niya ang mga balikat ni Daryl. Magpunta kami sa isang lugar sa isang lugar. Ako ay sakop sa pawis. Habang nagsalita sila, lumalakad ang isang napakarilag na babae patungo sa kanila. Ito ay Lirio. Si Lily ay may 2 bote ng tubig sa kanyang mga kamay. Lumakad siya sa kanila sa sandaling nakita niya sila. Ibinigay niya sa kanila ang tubig. Nakatanggap ako sa iyo ng mga inumin. Daryl, inumin ito. Haha. Naisip mo na. Tinanggap ng Dax ang bote kaagad at kinuha ang isang malaking katiting ng tubig na nagpapaalam sa isang nakapagpapahinga na pag-awit kapag natapos na siya. Hindi tinatanggap ni Daryl ang tubig at hinawakan ang balikat ng Dax. Dax, hanapin natin sa isang lugar upang mag-shower. Si Lily ay nakikitungo habang siya ay bit ang kanyang mga labi. Daryl, mangyaring huwag kang mawawala sa akin. Makakausap ka ba sa bahay? Talagang sorry. Ako. Pinagmamalaki ko kayo. Kabanata 259 sa nakalipas na ilang araw, si Lily ay naramdaman na hindi ka panipaniwala. Nang walang tugon mula sa Daryl, lumago siya ng higit sa nababahala at gaganapin sa kanyang pulso. Talagang nalulungkot. Ako, Daryl. Mangyaring, umuwi ka na ba sa akin? Daryl kumilos na parang hindi niya narinig siya. Patuloy siyang nakikipag-usap kay Dax magpunta. Tayo, magmadali. Hindi mo ba sinabi na gusto mong makahanap ng isang lugar upang mag-shower? Kumuha tayo ng inumin pagkatapos mong mag-shower. Dax shook kanyang ulo. Hindi ako umiinom sa iyo. Hindi ako magpapaligo. Hiniling ka ng iyong asawa na umuwi. Sa sinabi, Ivay. Nakabukas at tumakas. Daryl, ako ay tunay na paumanhin. Mangyaring patawarin mo ako at umuwi ka sa akin. Si Lily ay humingi sa kanyang mga mata na pula habang siya ay hug Daryl mula sa likod. Siya ay nakalarawan ng maraming sa kanyang mga nakaraang pagkilos ng mga ilang araw at pinagsisihan ang lahat ng kanyang sinabi o ginawa. Sa Daryl, kung hindi ka umuwi sa akin, susundan kita kung saan ka pupunta. Ang pag-alis ni Lily na
nang masakit sa kanyang mga labi. Matapos marinig, iyon, nagdala si Daryl ng mahabang malalim na hininga. Fine, fine, fine. Pupunta ako sa iyo. Kung sundan niya siya saan man siya nagpunta, hindi ito maginhawa pa rin. Ang pag-upo sa kanya ay mabuti. Ngunit hindi niya siya patawarin. Sa kanilang tahanan, pinatay ni Daryl ang isang tuwid na mukha. At hindi nagsasalita ng isang salita. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating sila sa Winlon Villas. Iniisip ni Lily na ang pinakadakilang desisyon na ginawa niya ay bibili ng villa na ito. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng kanyang pagbili, ang mga presyo ay na-up na. Ito ay halos dapit hapon at ang mga villa ay pinalawak sa anino ng paglubog ng araw. Napapalibutan ng mga bundok at mists, ang tanawin ay kaakit-akit tulad ng isang paraiso sa lupa. Daryl nodded na may kasiyahan habang siya ay tumingin sa villa na binuo ng kanyang kumpanya, Wyndon Real Estate. Siya ay tama tungkol sa Jade. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanya ay lumago. Ang Jade ay dapat na ilagay sa labis na pagsisikap sa proyektong ito bilang bawat solong villa ay mahusay na dinisenyo. Naalala niya si Jade na nagsasabi na ang mga villa ay nagbebenta ng maayos at na isang villa lamang ang naiwan. Lily, gaganapin sa kanyang braso mahigpit. Pumunta tayo. Ang aming numero ay 2. Daryl smiled. Pumunta ka muna. Pupunta ako bumili ng ilang mga prutas. Nagkaroon ng supermarket sa Windrow Villas at nais ni Daryl na makakuha ng ilang prutas. Mula roon, pagkatapos ng lahat, hindi siya naging tahanan para sa maraming araw. Kung bumalik siya nang walang laman, hindi sinasadya si Samantha. Hindi na kailangan. Pumunta lang kami sa bahay. Silly smiled. Hindi mahalaga kung ano ang pinatawad niya sa kanya. Si Daryl ay nagising sa kanyang ulo habang pinilit siya, kukunin ko ang ilang. Hindi na ito matagal. Magbalik ako sa lalong madaling panahon. Gusto niyang bumili ng ilang prutas at bisitahin din ang kanyang mga magulang. Dahil siya ay insisted, Lily nagbigay sa at nodded. Tama pagkatapos, ngunit ipinangako sa akin na babalik ka pagkatapos mo. Matapos makuha ang malamig na balikat mula sa kanya sa nakalipas na ilang araw, natatakot siya. Natatakot siya sa kanya na umalis. Daryl smiled at nodded. Pagkatapos ay lumipat siya at lumakad patungo sa supermarket. Habang halos siya ay may isang lalaki na nagmaneho patungo sa kanya sa isang motorsiklo. Siya ay bihis sa isang malabong kulay rosas na damit at tumingin kabataan at maganda. Hindi makatutulong si Daryl na kumuha ng pangalawang sulyap sa kanya. Tila pamilyar siya. Ang batang babae ay bumaba mula sa motorsiklo nang siya ay dumaan sa kanya. Anong pagkakataon? Bakit ka nandito? Biglang naaalaala ni Daryl na siya ay Dora Simpson. Nakilala nila si downstairs ng istasyon ng telebisyon kapag sinubukan ng 2 scammer na linlangin siya sa isang antigong. Iniligtas siya ni Daryl mula sa pagiging scammed. O kung ano ang isang pagkakataon. Kaya dumating ka dito upang bisitahin ang lugar tulad ng sa akin. Dora chirped enthusiastically. Bisitahin? Iniisip ni Daryl. Siya ay nahuli sa isang bantay ng kaunti. Si Dora ay isang mag-aaral sa Universidad sa Disenyo ng Arkitektura. Sa katapusan ng semestre, kailangan nilang magsumite ng ilang mga draft. Narinig ni Dora na ang Windows Real Estate ay nagtayo ng mga tool na may mga buluhang mga luxury kaya dumating siya dito para sa inspirasyon.
Nagulat siya na makita si Daryl. Narito ako upang bisitahin, hindi ba? Pinabuting niya ang isang astonished sigh. Ang mga villa na ito ay masyadong maganda. Nang unang nakilala ni Dora si Daryl, nagsusuot siya ng isang bantay sa seguridad at ipinapalagay niya na nagtrabaho siya ng part-time na seguridad. Ngayon, si Daryl ay bihis ng malaki, gayon din. Ipinapalagay niya na siya ay isang mag-aaral sa universidad na tulad ng kanyang sarili na dumating dito upang bisitahin. Si Daryl ay ngumiti ngunit hindi nagsasalita. O, kung saan ka nag-uusap? Masaya ka ba sa disenyo ng arkitektura? Dora. Chirp. Ako di. Salungat ni Daryl ang paaralan ng Hexad. Patuloy na pinag-uusapan ni Dora bago siya matatapos. Hindi ko pasalamatan ka sa huling pagkakataon. Dahil narito ka, bisitahin natin ang lugar na magkasama. Alam mo ba kung saan ang pinakamagandang lugar dito? Daryl shook kanyang ulo. Upang maging tapat, bagaman itinayo ito ng kanyang kumpanya, ito talaga ang kanyang unang pagkakataon dito. Sumunod ka sa akin, ipapakita ko sa iyo. Hinimok ni Dora ang kamay ni Daryl at dumating sila sa Villa at 0.28. Ikaw ay maswerteng. Nakilala mo ako ngayon. Ito ang pinakamagandang lugar. Kung hindi para sa akin, hindi mo ito mahanap. Hair chirp maligaya. Si Daryl ay tumingin sa paligid at siya ay tama. Nagkaroon ng isang lawa na ginawa ng tao sa harap ng No. 28. Sa tabi ng lawa ay mga puno, ginagawang maganda ang tanawin lalo na ngayon na ang araw ay nagtatakda. Kinuha ni Dora ang kanyang telepono at nakuha ang ilang mga larawan. Sa isang mapagmataas at matupad na hitsura, siya ay naging sa Daryl. Ano sa palagay mo? Gusto mo ba ang lugar na nakita ko? Ito ang pinakamahusay na lugar upang makakuha ng ilang inspirasyon. Daryl nodded sa kasunduan. Sa isang mag-aaral ng arkitektura, ang pinangyarihan na ito ay dapat na napakakagila. Oh wow, Dora Simpson. Ano ang isang pagkakataon? Sinabi ng isang tinig mula sa likod. Pag-on, palibot ng isang batang babae na hindi masyadong malayo sa kanila. Siya ay karaniwang naghahanap, halos 5 paa 6 at bihis sa streetwear na may isang peres ng ihisa kanyang mga paa. Ang batang babae na ito ay may hawak sa isang braso ng taba ng lalaki at nagkaroon siya ng beer can sa ilalim ng ginto na ginto. Ito ay isang tunay na kadena ng ginto. Lisa Hill. Tinawag ni Dora ang kanyang pangalan na may sorpresa. Si Lisa Hill ang kanyang kaklase. Hindi siya nagmula sa isang mayayamang pamilya, ngunit sa kanyang hitsura, marami siyang mayaman na boyfriend sa kanyang 3 taon sa unibersidad. Si Lisa ay nanunuya at itinuro sa Daryl. Ito ba ang iyong kasintahan? Tulad ng sinasabi nila, ang parehong uri ng mga tao ay sumasama. Si Dora, ang iyong pamilya, ay mahirap at nakakita ka ng isang kasintahan. Bilang mahirap sa iyo, ang mga taong gusto mo ay hindi magagawang kayang bayaran ang mga bahay. Tulad nito, alam mo ba kung magkano ang bawat parisukat na paa sa mga villa? Ikaw at ang iyong kasintahan ay hindi magagawang kayang bayaran ang isang bagay tulad nito. Si Dora ay mahina na. May mamumukad, ako dumating kami dito upang bisitahin. Lisa scoffed, kitty. Kaya, dumating ka dito upang bisitahin. Ang mga gwardiya ng seguridad dito ay hindi gumagawa ng kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga taong katulad mo, suot ng murang damit sa
Ikaw, Lee. Dora ay hindi makapagsalita. Sa universidad, lagi kong niligaw ni Lisa dahil sa pagiging mahirap. Hindi siya maaaring maniwala na siya ay maputol sa kanya ngayon. O tama, Dora. Hindi ka ba dumalaw? Ano ang punto ng pagbisita sa labas ng mga villa? Maaari kang pumasok at bisitahin ang aming villa sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Lisa bago iyon upang tingnan ang taba ng lalaki. Si Jack ay napakabuti sa akin, siya ay tungkol sa bumili sa akin ng isang villa dito. Ang isang tao ay magpapakita sa amin sa paligid sa ibang pagkakataon. Si Dora ay nakangiti ng magalang at iniwan ang kanyang ulo. Hindi. Salamat. Ang lahat ng nais niyang gawin ay umalis. Dito sa lalong madaling panahon. Si Lisa ay nanganihingi sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Siya ay ginamit sa pamamagitan nito ngayon. Minsan, si Lisa ay sumigaw ng malakas sa klase. Ang mga sapatos ni Dora ay 10 bucks. Oh! Kapag warwarin ng isang bagong bagay, si Lisa ay sumigaw, ang kanyang mga damit ay mukhang mura. Hindi pa nanonood ng Daryl. Pinabuting niya ang isang hininga at sinabi, sa palagay ko. Karamihan sa mga villa ay nabili na. Huli ka na upang bumili ng isa ngayon. Tanging no siyam-siyam ay naiwan at napakamahal. Ang bawat parisukat na paa ay 200,000 bucks at maraming mga tao ang nagsisikap na makuha ito. Si Lisa ay nanunuya. O, Dora, alam ng iyong kasintahan ang ilang mga bagay. Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang pangkalahatang tagapamahala ng Windows Real Estate ay pinsan ng aking kasintahan. Siya ay may bayad at magbebenta lamang siya ng A0.siyam-siyam sa amin. Sa 40%. Ano ang tungkol sa ngayon? Naninibugho. Walang punto sa pagiging naninibugho. Bagaman, ang mga taong gusto mo ay hindi maaaring kayang bayaran ang isang bagay tulad nito. Ang taba ng lalaki ay pinsan ni Jade. Si Jade ay medyo, kaya bakit ang kanyang pinsan ay sobrang pangit at taba? Iniisip ni Daryl. Daryl shook kanyang ulo. Lisa at Jack, tama ba? Umuwi ka, makikinig sila sa akin at hindi namin kayo ibebenta. Hindi ka nais. Si Lisa ay nahuli. Itinuro niya sa Daryl at na-scald. Makinig ka. Ano ang sinabi mo? Na hindi mo ibebenta ang villa sa amin? Ikaw ba ay isang miyembro ng kawani dito? Kithe, alam ko ito. Ikaw ay isang bantay sa seguridad dito, hindi ba? Sapagkat kailan ba ang karapatan sa seguridad ng karapatan ay tumangging tanggapin ang isang mamimili Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw at maraming mga dumadaan ang narinig at natipon sa paligid nila. Ang mga pisngi ni Dora ay naging pula at hinila niya si Daryl. Pumunta lang tayo. Huwag kang pumunta. Dahil ang iyong kasintahan ay isang bantay sa seguridad dito, kukunin ko na tawagan ang aking pinsan ngayon at sunugin siya. Locked si Jack. Kinuha niya ang telepono at tinatawag na Jade. Sinagot niya ang tawag sa ilang sandali. Jade. Dumating dito ngayon. Ito ay kagyat na, sabi ni Jack. Mangyaring huwag gawin ang tawag. Si Kura ay nanikma. Napagtanto niya ngayon na si Daryl ay hindi dito upang bisitahin at siya ay dapat na isang part-time na security guard dito din. Hindi niya mawawala ang kanyang trabaho dahil sa akin. Iniisip ni Dora habang tumayo siya. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo lahat. Mangyaring huwag gawin ang tawag. Daryl at ako ay umalis kaagad. Huli na ngayon. Iningatan ni Jack ang telepono sa kanyang bulsa. Ano ang tungkol dito? Ikaw at ang
Iyong kasintahan ay lumuhod sa sahig at humingi sa akin. Hindi ko siya mapupuksa at gagawin ko siya. Sa ulo ng seguridad. Kailangan ba akong maglutong? Daryl smiled. Lumuhod. Kung lumuhod ka at humingi, hindi ako magpapahintulot. Sa iyo, sabi ni Jack. Kailangan ko ba talagang gawin ito? Tinanong ni Daryl. Jack scoffed. Hindi lamang kailangan mong lumuhod ang iyong kasintahan, Dora, ay kailangang lumuhod din. Nagsalita ka sa akin ngayon at napinsala mo ako. Ako ay sumisigaw sa iyo maliban kung lumuhod ka. Sa sahig. Habang nagsasalita siya, isang sexy na figura sa mga takong ay nagmartsa sa kanila ng dali-dali. Ito ay si Jade. Si Jade ay may suot na puting shirt at masikip na formal na palda na nagpakita ng kanyang mga kaakit-akit na mga linya ng katawan at mga kurba. Siya ay nasa malapit na. Kaya kapag tinawag ni Jack ang kanyang sinasabi na may isang bagay na kagyat, siya ay dumating. Kaagad. Jade. Si Jack ay lumakad patungo sa kanya, nakangiti. Jade nodded at glanced sa Lisa. Alam niya ang kanyang pinsan na sapat at siya ay palaging nakakakuha at naglalaro sa mga batang babae. Narinig niya na hinahanap ni Jack na bumili ng vilya kamakailan lamang kaya iniligtas niya ang no 79 para sa kanya at binigyan siya ng diskwento. Ang presyo ay makatwiran pagkatapos ng diskwento. Jade, ang security guard na ito ay napakabastos. Sunog siya. Itinuro ni Jack sa Daryl. Sinundan ni Jade ang direksyon na itinuro niya at pinalalabanan ang Daryl. Sino ang sinabi mo sa security guard? Jade scowled. Sa kanya. Si Jack ay nagturo sa Daryl. Jade, sunugin. Siya ngayon. Siya ay lubhang nakakapinsala at ang pagkakaroon ng kanyang pagtatrabaho dito ay magbababak sa klase ng lugar na ito. Sampal. Itinaas ni Jade ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Jack na tunay na mahirap. I shot ang iyong bibig. Si Jade ay nanginginig sa galit habang lumalakad siya kay Daryl. Daddy E. Ha? Si Jack ay masindak. Daryl ay nasa kanyang 20s. Paano? Paano siya isang tatay? Daryl smiled sa Jade. Ang iyong pinsan ay kamangha-manghang. Hiniling niya sa akin na humingi ng paumanhin sa kanya. Ano sa palagay mo? Dapat bang lumuhod? Sa instant na ito, ang isip ni Jade ay naglakad at ang isang manginginig ay dumaan sa kanyang katawan habang ang kanyang mga binti ay naging halaya. Hindi siya maaaring makatulong ngunit gumila sa Jack. Ang kanyang pinsan ay laging nagdulot ng mga problema. Bago sinabi ni Jade, anumang bagay, ang mukha ni Jack ay naging maputla at lumuhod siya sa sahig. Bro Ginoo, ako ay mali. Ako ay walang alam na magsalita sa iyo. Kaya umusbong. Mangyaring pakisabi, patawarin mo. Ako, si Jack ay nanirahan. Si Jack ay paniking. Ngayon, sino man ay maaaring makita na Daryl ay hindi isang security guard. Siya ay tila ang may-ari ng Windows Real Estate. Dahil tinawag siya ng pinsan ni Daddy, maaari lamang niyang tawagan siya Ginoo. Samantala, sinundan ni Lisa si Jack at lumuhod sa lupa. Ang kanyang mukha ay maputla-puti at siya ay nanginginig kaya nervously na hindi niya maaaring magsalita ng isang salita. Sino siya? Inisip ni passersby. Ang nakapalibot na mga passerby ay tumitig sa kawalang paniwala habang hinawakan nila ang kanilang hininga, nagulat. Ha? Hindi mo ba ako hiniling? Bakit mo ako lumuhod? Daryl glanced sa Jack at mocked.
Sir, ako ay mali. Mangyaring. Patawarin mo ako. Nakastare ang kahanga-hanga ni Jack. Habang nagsalita siya, tumingin siya sa Jade. Umaasa na makakatulong siya sa kanya. Daddy. Paano-ano ang gagawin natin tungkol dito? Si Jade ay bit ang kanyang mga labi at nagtanong ng mabuti. Upang maging patas, ang mukha ni Daryl ay matigas na basahin. Siya ay tila nakangiti ngunit hindi talaga na naging mas malungkot dahil sa siya. Ay, pagkatapos ng lahat, si Daryl ang siyang nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na mayroon. Siya ngayon. Kung nagalit si Daryl, maaaring mawala ang kanyang trabaho. Panonood ng nababalisa na pagtingin sa mukha ni Jade. Nakasakay si Daryl, paano ko malalaman? Hindi ba? Siya ang pinsan mo. Nagpasya ka. Lihim-lihim na. Malabo ang isang hininga ng kaluwagan. Hindi. Nagagalit si Daryl kaya hindi masyadong masama. Sa isip na iyon, si Jade ay gumuho sa Jack. Ano pa ang ginagawa mo dito? Mawawala. Si Jack ay nanginig at nagtago. Siya ay malungkot at nagagalit habang inasahan niya ang mga susi ngayon. At magkaroon ng isang magandang panahon kay Lisa. Ngunit nangyari ito. Ito ang lahat ng kasalanan ni Lisa para sa pagiging isang gintong digger. Inisip ni Jack. Pagkatapos lumakad palayo, si Harry ay nagtanong sa kanya ng mahina, saan tayo? Pupunta ngayong gabi? Dam ka. Pumunta. Saan man gusto mo at mawala. Hindi ko nais na makita ka ulit. Jack yelled. Kung hindi para sa kanyang walang kabuluhan, hindi sinaktan ni Jack ang isang tao na hindi niya kayang saktan. Kahit na siya ay nakakuha ng Jade sa problema. Pagkatapos, sumisigaw kay Lisa, sinugaw niya ang kanyang kamay at nagmartsa. Samantala, tinitingnan ni Dora si Daryl na may pagkamausisa. Sino siya? Hindi. Dadalhin ni Daryl ang paggalugad ng lugar kaya sinabi niya paalam kay Dora at nagpunta upang makakuha ng ilang prutas mula sa supermarket. Siya ay hiyong na may kagalakan sa kanyang paraan. Pabalik sa bahay. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lumakad sa villa, si Samantha ay lumabas sa kanyang silid. Nakikita mo si Daryl na dama niya ang nabalisa. Paano hindi ka nahihiya na umuwi na? Ngayon, iniwan mo ang aking anak na babae at kailangang magnakaw ng mga bagay upang mabuhay. Kapag nakawin niya ang mga telepono, ang pulis ay dumating dito upang ipaalam sa kanila. Ito ay nakakahiya para sa Samantha. Tumingin siya sa basket ng prutas sa kamay ni Daryl. Hindi ko kakainin ang mga prutas na binili na may ninakaw na pera. Pumunta at diborsyo ang aking anak na babae. Bukas ng umaga, nauunawaan mo. Samantha. Mock. Daryl smiled at nanatiling tahimik. Nakalipas na 3 taon, si Daryl ay ginamit sa mga malupit na salita ni Samantha, kaya hindi siya nabigo. Inilagay niya ang basket ng prutas sa mesa at glanced sa paligid ng villa. Ito ay mas mahusay kaysa sa kung saan sila nakatira noong una. Nakikita ang kalmado na pagtingin sa Daryl, si Samantha ay sumigaw, nakikipag-usap ako sa iyo. Narinig mo ba? Ako. Ikaw ay bingi o pipi. Ang basura na ito ay hindi umuwi sa loob ng mahabang panahon. Nakalimutan niya ang kanyang kaugalian, naisip ni Samantha. Samantala, nagdilo si Lily sa kanyang silid. Nanay, mangyaring huwag gumawa ng eksena. Hiniling ko sa kanya na bumalik. Naisip ni Samantha, narinig niya ang mali. Ano ang mali kay Lily ngayon? Bakit hihilingin niya ang basura na umuwi? Siya ay nagtaka. Bakit mayroon akong
Isang disappointing anak na babae na katulad mo. Bakit mo mawawala ang basura na katulad niya? Hindi ba ang magdunog yun ng tao na nagpapadala? Sa iyo ng maraming mga regalo kapag nakilala mo. Siya. Hindi mo ba sinabi na siya ay kamangha? Manghang? Bakit ka bumalik sa basura na ito? Samantha scoffed. Si Lily ay nahuhulog habang napahiya siya. Hindi niya sinabi sa Samantha kung ano ang nangyari ilang araw na nakalipas dahil ayaw niya siyang mag-alala. Sinabi pa ni Samantha na si Donogyu ay isang mabuting tao. Nanay, huwag mong banggitin ang Donogyu. Hindi ako iiwan ng Daryl, si Lily panicked. Nag-trigger ito sa Samantha. Dahil ang kanyang anak na babae ay kumikilos na kakaiba, siya ay nag-mock Daryl. Daryl, sabihin sa akin. Anong mga gamot ang pinapakain mo sa aking anak na babae? Bakit? Hindi siya mag-isip. Si Daryl ay ngumiti ngunit hindi tumugon. Siya ay nag-isip ng hindi nakaalok sa sopa, hindi binabagabag ni Yaling sa Samantha. Simfa stab kanyang paa at hinila sa lilis. Pulso. Sumama ka sa akin sa silid. Nagpa siya si Samantha na hindi mahalaga kung ano ang kinuha. Nais niya ang kanyang anak na babae na idiborsyo. Ang basura ngayon. Sinundan ni Lily ang walang ina sa kanyang ina. Matapos ang dalawa sa kanila ay natitira, Daryl ay tumindyo ng dahan-dahan at lumakad patungo sa kusina. Siya ay kumakain ng mga nakaraang ilang araw, ngunit ngayon na siya ay tahanan, gusto niyang magluto ng ilang pagkain. Kinuha niya ang isang bagong binili na usas na kasuutan sa kusina at tumawa sa kanyang sarili. Ang kasero na ulam na ito ay tama para sa mga pinipilit na tabletas. Haha! It's si Earl sa isang apron at nagsimulang pinuhin ang mga tabletas. Habang gumagawa ng hapunan. 10 minuto. Mamaya, Daryl sakop ang kasero kalasa at naghintay para sa kanina lutuin. Siya ay nababagot. Habang naghihintay, kaya kinuha niya ang mga kasanayan sa anino mula sa kanyang bagwala. Siyang panahon upang mabasa ito dahil ibinigay ito ng kulto ng pulyukan sa kanya. Ngayon ay ang perpektong oras upang mabasa ito. Sa unang pahina, ang panimula ay nagsabi, ang taong nagnanakaw ay kilala bilang isang magnanakaw, isang ginoo ng kaalaman, isang lumilipad na magnanakaw at may mga sekta ng pagnanakaw tulad ng mapahamak. Bakit pareho ang lahat? Kaya mapagpatawad, Daryl muttered, ngunit hindi ito katagal bago siya ay baluktot sa mga nilalaman ng libro. Ang kulto ng Mistsa ay tama, ito ay talagang isang kagiliw-giliw na nabasa. Ang pagnanakaw ng mga diskarte na ginagamit ng mga modernong magnanakaw ay itinuturing na hindi propesyonal. Kasama dito ang paggamit ng mga tuol tulad ng paggamit ng mahabang tweezers upang magnakaw ng isang telepono mula sa bag ng isang babae. Gayunpaman, may hindi bababa sa 1,000 uri ng pagnanakaw ng mga diskarte na naitala sa memoir. Halimbawa, ang e-bump steal ay kapag ang magnanakaw ay nakawin ang item habang sila ay nahuhulog sa kanilang target. Ang isa pang pamamaraan ay ang e-cut steal na gumagamit ng isang maliit na pagputol ng kutsilyo upang i-cut ang bag ng tela ng babae at kunin ang item. Ang isa pang cool na pamamaraan ay ang kipulbos magnakaw na mag-apply ng pulbos sa balat at kapag ang target ay lumakad sa magnanakaw, ang isip ng biktima ay magpapalabas ng 1 segundo. Sa 1 segundo, ang magnanakaw ay magnakaw ng item. Daryl nodded na may kaguluhan. Ito ay talagang isang kayamanan. Ang taong nagsulat nito ay isang henyo. Sa susunod na umaga, Lily woke Daryl up. Gumising ka, kailangan nating pumasok sa paaralan. Daryl stretched at nakaupo dahan. Dahan.
Siya ay kaya baluktot ng libro kagabi na siya ay natulog sa huli. Ibinigay ni Lily ang mga damit. Pumunta hugasan ang iyong mukha at ako ay gumawa ka ng almusal. Siya ay lumingon at nagpunta sa kusina. Si Daryl ay nagulat sa mainit at malabo na pakiramdam na namamalagi sa kanyang puso. Sa nakalipas na 3 taon, hindi kailanman ginawa siya ni Lily. Daryl ginamit upang ihanda ang kanilang mga pagkain para sa kanila, ngunit ngayon ang kanyang saloobin ay nagbago ng buo. Hindi pa rin siya ginagamit dito. Ngayon ang kanilang unang opisyal na araw sa paaralan ng Hexad. Sa oras na dumating si Daryl, halos lahat ng mag-aaral mula sa bawat klase ay dumating. Kakaiba. Bakit hindi kasama ang Dax? Nag-overset siya. Iniisip ni Daryl. Habang lumalakad si Daryl sa klase, siya ay nanunuya. Itinuro ng kanyang head teacher ang unang panahon sa mga ako-point ng tao. Sumulat si Catherine, mga tao na nakapagpapatibay sa board. 1-6 at nagsimula ng magturo. Ang templo na kilala rin bilang ang kakaibang ako-point sa labas ng aming meridian ay isang mahalagang bahagi ng katawan ng tao at isa sa mga nakamamatay na punto. Kung ang isa ay nahit sa templo, ang isa ay mahina o mamatay. Ang Baihui ako-point ay kabilang sa Central Channel Meridian na matatagpuan sa tuktok ng ulo. Sa mundo ng paglilinang kapag binabanggit ng tagapagsakay ang 3 bulaklak na ulo, tinutukoy niya ang ako-point na ito. Itinuro ni Catherine na may isang malubhang tono at walang taong darating na mag-ingay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Marshal Marquis. Sino ang nais na maging sanhi ng problema? Itinuro ni Catherine ng detalyado at ang mga batang babae sa klase ay nakinig sa buong pansin. Gayunpaman, marami sa mga lalaki ang hindi nagbabayad ng pansin tulad ng kanilang mga mata na pinananatiling panghawakan sa katawan ni Catherine na sinusunod siya. Ngayon, siya ay bihis sa isang masikip na damit na ginagawang sexy at pangunahing uri ang kanyang katawan. Sa isang magandang guro sa plataporma, sino ang maaaring tumuon upang maging makatarungan? Siya ay maganda, ngunit hindi iyon ang pinakakaakit-akit na bahagi ng kanya. Ito ay ang kanyang isang antas ng isang Marshal Marquis na ginawa siya tumayo mula sa iba pang mga magagandang babae. Si Daryl ay wala kang kalagayan upang humanga sa kanya. Siya ay gaganapin sa kanyang telepono, sabi. Ano ang nangyari? Bakit hindi narito ang Dax? Inisip niya habang ipinadala niya ang isang mensahe ng Dax. Hindi nagtagal, ang kanyang telepono ay may isang mensahe mula sa Dax. Daryl, ako si Nancy. May nangyari at ang Dax ay nasa ospital na ngayon. Ha? Ospital, muli? Inisip niya. Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim habang sumagot siya. Ano ang nangyari? Bakit siya inamin sa ospital muli? Ito ba ay dahil sa pamilya ng Dixon? Nancy mabilis na sumagot, hindi ang mga Dixons. Ito ay Brandon at Abigail. Brandon at Abby ay mga kaaway ng Dax para sa isang mahabang panahon. Kung hindi nila napupuot ang Dax, kaya hindi nila inagaw si Nancy. Sa oras na iyon, nabigo pa rin si Brandon sa hindi magawang manon sa iba pang oras. Natutunan ni Brandon na si Dax ay pumunta sa Hexad School kahapon at kinuha ng kanyang asawa na Nancy. Kaya kinuha ni Brandon ang pagkakataong ito upang dalhin ang kanyang mga kalalakihan sa Sanders kahapon upang kidnap siya. Gayunpaman, si Lolo Sol ay naroroon din at hindi niya ipaalam sa kanila ang kidnap ng kanyang manugang na babae. Dahil
Kumain siya ng makadiyos na tableta, siya ay naging isang antas ng isang martial marquis, kaya siya ay nakapaglaban at matalo ang lahat. Gayunpaman, dahil sa kanyang katandaan, natapos pa rin niya ang sinakop ng Brandon bago siya umalis. Nang bumalik si Dax sa gabing iyon at narinig ang nangyari kay Lolo, nagalit siya at nagdala ng 100 ukaya. Mga lalaki sa Brandon. Ngunit sila ay nahulog sa kanyang bitag. Alam ni Brandon na darating ang Dax upang humingi ng paghihiganti kaya hinihintay niya ang kanyang mga lalaki para sa Dax. Tulad ng inaasahan, ang Dax ay punched ni Brandon sa sandaling nakuha niya roon, ngunit siya ay nagpatuloy at patuloy na labanan. Nang gawin ito ni Dax sa palis ng Sanders, nahulog siya at hindi nagising mula sa sumpain ito. Sisindido sa kanyang sarili. Kung nakita niya ang darating na ito, hindi niya ibinenta ang makadiyos na tableta sa pamilya ng lalaki. Si Daryl ay nakakuha ng malalim na paghinga at nagpadala ng mensahe kay Abay. Nagdudulot ka ba ng problema para sa Dax muli? Ang babaeng ito ay pumasok sa Dax at inaasahan pa rin sa kanya na turuan siya kung paano pinuhin ang mga tabletas sa kanyang mga pangarap. Iisip ni Daryl. Habang nagtatype si Daryl, sinira niya ang isang malabong floral na pabango. Tumingin siya ng katutubo at nahuli. Sa paano man, si Catherine ay lumakad sa kanyang upuan at tumayo sa harap niya. Siya ay tumingin sa kanya ng walang bahala. Ang bawat isa sa klase ay nakangiti. Haha! Ang Liv. Inamanugang na lalaki ay may problema, muli. Si Catherine ay nag-slam ng kanyang mesa. Daryl ay tumatakbo din ng 100 laps. Masyadong maliit para sa iyo. Ano sa palagay mo? Ang ginagawa mo? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na makipaglaro sa iyong telepono sa klase? Daryl. Nodded kapahamakan. Tiningnan ni Rebecca ang window mula sa 2nd palapag sa Darby Mansion at bit ang kanyang mga labi habang hinahaplos niya ang kanyang bahagyang bilugan na tiyan. Ang sanggol ay Daryl, ngunit hindi niya alam kung tama na panatilihin ang sanggol. Sa bakuran, ang Old Master Darby ay nakaupo sa isang upuan. Habang pinapanood niya ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa harap niya. 7 tao ang nagsasagawa ng kanilang tabak na gumagalaw laban sa isa't isa sa espasyo sa harap ng lumang master Darby. Sila ay nagsasagawa ng malaking pagbuo ng Dister. Kabilang sa 7 sa kanila ay si Florian, Yumi, Jack, at 4 na iba pang mga mas bata na miyembro ng pamilya. Ang kanilang mga hakbang ay patuloy na nagbabago at nagpapasalamat at ang mga tabak ay tila nasa buong lugar. Ang kanilang mga gumagalaw ay tila sa lahat ng lugar sa una. Ngunit nais mo na alam na nila ang lahat ng synchronize kapag tumingin ka ng mabuti. Sila ay madalas na nagbago ng mga posisyon mula sa isang cross formation pagkatapos ay paralel na mga linya at iba pa. Ipinadala niya ang mensahe sa likod ng kanyang mesa, kaya paano niya napagtanto? Daryl, hayaan ang isang buntong hininga. Miss Catherine, hindi ako naglalaro sa aking telepono. Sinusuri ko lang ang oras. Sa pamamagitan nito, malapit na niyang panatilihin ang kanyang telepono. Huwag kang makipag-usap ng magkagambala ka. Bigyan mo ako ng telepono. Ipinahayag ni Catherine ang isang malamig na tono. Na ginawa ito halata ang kanyang order ay hindi napapansin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Daryl, ikaw ay isang live-in na manugang. Bakit? Hindi mo ipinapakita ang pagsisisi. Dapat mong pinahahalagahan ang pagkakataong mag-aral sa paaralan ng Hexad at magtrabaho ng husto. Ang iba ay maaaring mag-isip dahil sa mga ito ay mula sa
Mayayamang pamilya kahit na hindi sila. Magtagumpay okay lang. Ngunit ikaw, nag-iisip ka. Sa paligid, hindi nakakagulat na ang lahat ay tumatawa sa iyo. Si Catherine ay tumalikod at lumakad pabalik sa plataporma. Si Daryl ay walang magawa at siya ay nabunot. Ano ang masama? Tungkol sa pagiging isang live-in na banal na batas. Ako ay nabubuhay na maayos. Kahit na ang kanyang tinig ay malambot, narinig ito ni Catherine. Nang malinaw at gayon din ang mga mag-aaral sa paligid niya. Ha? Nasiyahan ang bata na maging isang live-in na banal na tao. Ang lahat ay naisip. Biglang, ang ilang mga mag-aaral sa paligid sa kanya ay sinira sa pagtawa. Catherine yelled may galit at itinuro sa pinto. Nakakatawa ka. Pumunta at tumayo sa pamamagitan ng pinto. Hindi ka pinapayagang umupo para sa natitirang bahagi ng araw. Sumpain ito, siya ay parusahan na tumakbo. Kahapon at hiniling na tumayo ngayon. Ano ang isang walang kabuluhan na paaralan? Iisip ni Daryl. Pinabuting niya ang isang hininga na nag-iisip na sa sandaling ninakaw niya ang kasulatan, hindi na siya kailangang pumunta sa klase muli. Pagkatapos, lumabas si Daryl sa klase, hindi ka bibigyan ni Catherine ang pangalawang hitsura. Dahil ang klase ay halos tapos na, gusto kong ipaalam sa iyo ang lahat na kami ay pumipili ng isang monitor ng klase. Bukas, Catherine glanced sa paligid ng klase na may isang malabong ngiti. Kapag hindi ako, ang monitor ng klase ay magsasagawa ng singil ng klase. Tulad ng mga aktibidad sa paaralan at bikaya. Kailangan namin ang isang taong may kakayahang. Ang klase ay napuno ng pasanin habang siya ay pumili ng isang monitor ng klase. Kahit na ito ay dumating sa higit pang mga responsibilidad, ito rin ay dumating na may higit na kapangyarihan at awtoridad. Ang bawat tao ay kailangang makinig at maghanap ng monitor ng klase ng hindi si Catherine. Marami sa mga mata ng mag-aaral ang kumikislap na may kaguluhan. Sila ay may ilang mga klase para sa natitirang bahagi ng araw. Pagkatapos ng klase ng kati sa pag-apo points ng Catherine, nagkaroon din ng alchemy class, panitikan, sining ng digmaan at klase ng pagbuo. Gayunpaman, ang mga klase na ito ay itinuro ng mga matatandang damit na nagsusuot at mukhang tulad ng mga sinaunang kalalakihan na may tradisyonal na paraan ng pag-iisip at matigas na saloobin. Hindi lamang ang mga guys, ngunit kahit na ang mga batang babae ay hindi interesado. Gayunpaman, nang lumitaw ang guro ng alchemy class, ang lahat ay tila nasasabik. Ang guro ay pinangalanang Isabella Monte. Tulad ni Catherine, siya ay isang napakarilag na babae sa kanyang mga 30-30. Siya ay sexy at kaakit-akit din. Kahit na siya ay naiba mula kay Catherine kasama ang kanyang magiliw at malambot na pag-ugali at nakapapawi na tinig na ginawa sa kanya tila mas mahusay, siya ay hindi mahigpit sa lahat. Pagkatapos ng isang klase sa kanya, ang lahat ng mga estudyante ay nahulog sa pag-ibig sa kanya. Matapos ang nakatayo para sa buong araw, ang kampanilya ay sa wakas ay umalinggaw at si Daryl ay lumabas ng isang mahabang hininga ng kaluwagan. Sa wakas ay higit pa. Naisip niya. Matapos ang nakatayo sa buong araw, ang kanyang mga binti ay pagod na at naramdaman niya na maaari niyang pagbagsak anumang oras. Gayunpaman, ang isang mag-aaral ay nagmadali sa podyum bago umalis ang lahat. Uy lahat, maghintay. Gusto kong sabihin ng ilang mga bagay. Ito ay Declan Noel. Siya ay isang mayaman na bata mula sa ibang lungsod. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at nagsalita ng malakas, lahat, dapat na ito sa pamamagitan ng kapalaran na lahat tayo ay inilalaan. Sa parehong klase.
Gusto kong tratuhin ang lahat sa hapunan ngayong gabi. Nang binanggit ni Catherine, ang pagpili ng isang monitor ng klase nais na itanghal ni Declan. Nagpa siyang gamutin ang lahat sa hapunan ngayong gabi sa kampanya para sa kanyang halalan bilang monitor ng klase bukas. Haha! Tunog mabuti. Ang isang mag-aaral ay tumayo, pumapalakpak. Ito ay Milya Morrison. Kahit na ang kanyang pamilya ay hindi mahirap, wala pa rin siya kumpara sa iba pang mga rich kids. Gayunpaman, siya ay isang matalinong bata. Sa loob ng isang araw, nakipagkaibigan siya sa Declan at sinimulan siya sa paligid. Nang ipahayag ni Declan na pinagamot niya ang lahat sa hapunan, sinuportahan siya ng Milya sa kanya. Dahil ang mga Milya ay nagsalita, lahat ay iba sumali sa pati na rin. Bang! Pupunta ako. Salamat, Declan. Sa isang instant, lahat ay pupunta. Nagpahinga ang Declan at tiningnan si Miss Catherine dahil ang pagpunta ng lahat, gusto mo bang sumali sa amin, masyadong? Itinala ito ni Catherine ng ilang sandali bago siya nodded. Naman, makikipag-sex ako sa iyo guys. Dahil ang lahat sa klase ay pupunta, matututo pa siya tungkol sa kanyang mga estudyante sa panahon ng pagtitipon na ito. Makikinabang ito sa kanyang pagtuturo sa hinaharap. Nalagpasan si Declan ng sumang-ayon si Catherine. Siya ay pawagayway. Pumunta tayo sa Oriental Pearl. Ang Oriental Pearl ay ang pinakamahusay na hotel sa lungsod. Siyempre, kailangan niyang piliin ang pinakamahusay na hotel dahil ito ang kanilang unang pagtitipon. Pagdinig na sila ay pupunta sa Oriental Pearl, ang klase ay nasa kaguluhan. Ang bawat tao'y lumakad sa silid-aralan ng maligaya. Sa sandaling lumabas sila sa paaralan, lahat ay pumasok sa kanilang mga kotse. Dahil ang karamihan sa mga mag-aaral ay mula sa mayayamang pamilya. Karamihan sa kanila ay nagdadala dito at nag-aalo ng pagsakay sa mga hindi dumating sa isang kotse. Dahil ipinadala ni Lily si Daryl dito ngayong umaga. Kailangan niya ng pagsakay mula sa ibang tao. Ngunit karamihan sa mga kotse ay napunan sa ngayon. Daryl glanced sa paligid at nakita na ang Declan ng kotse ay mayroon pa ring walang laman na upuan. Si Declan ay nagmamaneho at ang mga Milya ay nakaupo sa upuan ng pasahero. Sa likod ay mga pinsan ni Dax, si Daisy at Daphne at nagkaroon ng walang laman na upuan. Inalis ni Daryl ang pinto ng kotse at malapit nang pumasok, ngunit pinilit siya ni Daisy at tiningnan siya ng pagkasuklam. Daryl, hindi ka ba maaaring pumunta sa ibang tao? Bakit? Ang lahat ng iba pang mga kotse ay puno. Maaari ko lang kunin ang kotse na ito, sabi ni Daryl. Tinitiyak ni Daisy sa kanya. Daryl, ikaw ay maswerteng sapat upang maging imbitahan sa hapunan ng Declan, ngunit ngayon ay nag-iisip ka na sa pag-upo sa kanyang kotse. Sa tuktok ng iyon, mukhang marumi, kaya pumunta at kumuha ng taxi. Hindi niya gustong umupo sa parehong kotse bilang isang live-in na manugang. Kahit na idinagdag ni Declan sa isang talk tone, Daryl, hindi mo ba nakita na ang dalawang magagandang babae ay ayaw na umupo sa iyo? Hindi ko kayang tulungan ka. Pumunta at kumuha ng taxi. Matapos marinig ang Declan, ang mga mag-aaral sa iba pang mga kotse ay sumabog. Sa tumatawa at tumingin sa Daryl na may pagkasuklam. Iyon ay malungkot. Walang nagustuhan ang live-in na ito sa isang tao, kaya kailangan niyang kumuha ng taxi. Daryl sighed. Ang mga taong ito ay napakahirap na mga panahong ito. Hindi ba ito isang pagkain? Naghanda siya na umalis. Samantala, lumakad si Catherine patungo sa kanya. At sinabi, Daryl, bibigyan kita ng biyahe.
Catherine ay nagdulot ng pink-colored kevgv. Nakita niya na. Walang nagustuhan ni Daryl at bilang kanyang guro. Nadama niya ang isang responsibilidad na tulungan. Siya sa halip na ipaalam sa kanya ang isang taxi. Oh! Ang kanyang kotse ay puno ng isang malabong floral. Napabango. Nakaupo sa kanyang kotse, mas. Matalinong si Daryl at kinuha ang ilang mga sulyap. Sa kanya. Siya ay talagang kaakit-akit at ang tanging downside sa kanya ay na siya ay masyadong mahigpit. Habang nagdadala siya, sinabi niya, Daryl, tulad ng makikita mo ang mga estudyante sa klase ay hindi gusto sa iyo at ayaw mong umupo sa parehong cots tulad mo. Kaya kailangan mo talagang magtrabaho ng husto. Kung hindi mo, laging-lagi silang tumingin sa iyo at mananatili ka bilang live-in na batas sa ibang araw. Daryl smiled. Mapait, huwag mag-alala, Miss Catherine. Magtatrabaho ako ng husto. Maaari ba akong mawala ng telepono? Inalis niya ang kanyang telepono at hindi ibinigay ito pabalik sa kanya. Ang mukha ni Catherine ay nagdidilim at tiniwala sa Daryl, hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko? Kinumpiska ko ang iyong telepono at ngayon ay hinihiling mo ito pabalik? Ibibigay ko ito sa iyo kung ikaw ay kumilos bukas.